na ang binigay sa mga tao, ayuda na lang. Ayuda dito, ayuda doon, ayuda everywhere. Only in the Philippines. Only in the Philippines. And guys, good evening. No? Nandito tayo ngayon sa Idsa Shrine mga bayan. Ito yung mga nakalagay dito, no. Ayan ang panawagan ng ating mga kababayan dito ay ayan, no. Kitang-kita nyo ngayon dito. Ito ngayon yung mga tarpaulin na nakalagay. Nagpahinga lang sa ngayon yung ating mga para bukas mabayan. Ayan, Diba? Habang ang taong bayan naghihirap, ayan, sila nagpakasarap. Diba? Yun ang nagpapahinga muna mabayan ng ating mga kababayan. Saan galing pa itong mga lugar. At kasalukuyang tuloy-tuloy yung programa ngayon dito sa Idsa Shrine mabayan. The first family no? And their minions. Ito mayroong speaker ngayon dito, no? Ang tingin nila sa atin mga tao, mga alipin na lang. Pero mo, saan ka makakita ng bansa na ang binigay sa mga tao, ayuda na lang? Ayuda dito, ayuda doon, ayuda everywhere. Only in the Philippines. Only in the Philippines. That is a sign. If always relief operation, that is a sign of bad economy. Wala nang pera ang bayan natin dahil nag-ayuda na lang ang ating presidente at kanyang mga tao. Di ba ang ayuda? Para lang yan kung may mga relief operations. May mga para lang yan sa mga emergency cases. Yun. Pero bakit ang ayuda ngayon ginawa na nilang araw-araw? AX, ano ba yun? Tupad, Akap, ano ba? Porpis. Hindi yan ang tamang direksyon upang umunlad ang ating bansa. Ang tamang direksyon po ay mag-create ng jobs ang gobyerno. It is incumbent upon the government to provide decent jobs to the Filipinos. Eh kung may pira ang tao dahil may sweldo, hindi na natin kailangan ng ayuda. Correct. We do not want any relief. Baho pa naman yung bigas. Diba? Tapos magbigay ng 10,000. Kunan pa? COVID pa? May picture pa! May picture pa? Yan ba ang dapat ginagawa ng isang gobyerno? Ayan. We deserve decent jobs, decent meals, Yes. decent house, decent clothes. Pero hindi pantay-pantay. Why? It's because ang bangag na pamumuno ng gobyerno ni Marcos, inuna lang nila ang kanilang mga sarili. Kailan pa ba Pilipinas makamtan ng taong bayan ang tamang kaligayahan, ang tamang hustesya, ang tamang kalayaan? Advance happy birthday, Kati Bina. Magpakain ka dito kasi birthday mo. So mga kapatid, mga Pilipino, alam ko kayo po ay may magandang kaisipan.
yung mga nandito at nakikinig sa atin, maganda ang ilang kaisipan. Kaya nga, nandito lahat, kaya nga sa social media, makikita natin na monitor na yan. Ito ha, buti pa itong social media sa mga vlogger. Pakita mo yung supporter mo, Ruben. Ay, yung mga motor, please na lang. Alis kayo dyan, yung mga motor dyan, pwede ba alisin? Kasi huliin kayo dyan. We will police our rank, no? Nandito po ang ating mga kapulisan, susunod tayo sa kaayusan. Binigyan nila tayo dito ng lugar. Dapat, kung sino ang kanilang ipaalis ay sa traffic, please lang susunod tayo sa ating kapulisan. Please, we will police our rank dahil ayaw natin ang kaguluhan. Congressman Bilimak, saan? Magsalita ka dito. Saan? King. Atinong King, ito ang King. Hindi King na Maluslos ha. King ha. King ng Sarangani. Okay, biro lang. Joke lang. Pasalitain natin. Maayong gabi sa tanan! Ay, may gabi! Gabi na sa mga Bisaya din, maayong gabi! Ay, may gabi! Magandang gabi sa mga Tagalog and of course, magandang umaga, tanghali at magandang hapon sa mga kababayan nating mga OFW sa buong mundo na kasama ko for almost 16 years. Ako po si King Bilimak, galing pa sa probinsya ng Sarangani at nakiisa dito sa EDSA. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Masaya kami sa Mindanao na nakikita na nagkakaisa tayo dito. And alam ko, kagabi, alas 2 na ako ng madaling araw umuwi. But tonight, mas lalong nagaganahan ang mga Bisaya dahil alam ko marami ditong mga Bisaya na nasa Luzon, Visayas, Mindanao na nagkakaisa ngayong gabi! And of course, salamat sa mga nag-organize, sa lahat mga volunteer. Itong lahat andito, hindi to bayaran! Walang ni piso ang binayad dito. Lahat gastos nila personal. Tama! Ito mga vlogger na andito. Nakikita nyo, mga cellphone nila. Hindi mamahaling cellphone. Correct. Andito sila dahil gusto nila mag-vlog at malaman ang buong Pilipinas na hindi nakakarinig sa mainstream media at sa vlogging nila, sa SOCMED. Narinig na ang totoong pangyayari ngayon dito sa EDSA. Tama talaga yun! Mga kababayan, masayang masaya ako na ngayon, kaparte tayo ngayon sa isang history na naman na darating sa ating bansa. History ng pagbabago. Tunay na pagbabago. Dahil alam naman natin na may dalawang promise noong eleksyon. Alam ko, lagi nating naririnig yung nabudol tayo. Ako mismo, kasama ako ng ating Vice Presidente, Kuya Ben, at ang buong partido ng IPM, Mali Natin ang Pilipinas, Sara All For You. Nahihiya ako dahil from Mindanao, Visayas, Luzon, lahat ng kaibigan ko, lahat ng relative ko, talagang kinausap ko na suportahan si BBM dahil ang sabi ni Inday Sara noon, kung hindi nyo iboto si BBM, huwag nyo na akong iboto. Yun. Pero Anong nangyari na? nasaktan ako dahil sa ganitong pangyayari ngayon, mga kababayan ko. Kaya ako talagang nag-effort na pumunta dito sa Manila para ipakita ko at ipagdamay ako sa inyo na mga taga Luzon, taga Visayas. At alam ko, hindi pa huli ang lahat. Nasa kalagitnaan pa tayo ng administrasyon.
alam ko marami pang mangyayari sa darating na araw. Masaya ako sa mga kasama ko dito sa hapag ng mga vlogger na talagang personal lang talaga na nag-news kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Pero ulitin ko, may dalawang promiso akong dala noon sa kampanya. Ang sinasabi ay, sinabi ni BP Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. At ang promise naman ni BBM ay, pagbangon tayo muli. Ay, tanong ko sa inyo, bumangon ba kayo? Nabaon! Hindi nyo napansin na before nanalo si BBM, yung 1,000 pesos natin, marami tayong mabili. Correct. Ngayon, nasa harap tayo ng Robinson. Magdala ka na 1,000, pumunta ka sa grocery, o dyan na sa Q-Mart. Anong madala mo sa 1,000? Mafe-feel mo dyan kung ano ng klaseng ekonomiya ang ating dinadaranas ngayon. Pasensya na kay Bisaya dito ko. Why exercise nitong dila? Okay lang. So, ang sinasabi ko, kung si BP Inday Sara ay nagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa na sinasabi niyang pangako, mahalin natin ang Pilipinas, ngayon, nangyaring ganyan ang buhay niya dahil minahal talaga niya ang Pilipinas. Correct. Minahal talaga niya tayong mga Pilipino. Hindi lang sa 32 million, kundi lahat ng Pilipino. Bumoto ba sa kanya, may yellow ba yan, ma-orange ba yan, ma-blue ba yan, ma-unity ba yan, mahal ni BP Inday Sara dahil ang kampanya niya ay mahalin natin ang Pilipinas. Correct. So, hindi nakakahiya tayo ngayon, sabi nga, nakakahiya na tayong mga nasa kay BP Inday Sara na naniniwala dahil andito pa rin daw tayo nag-vigil, andito pa rin tayo nakikisa, andito na tayo na wala tayong pagkain, andito na tayo dahil wala tayong masyadong tubig. Pero sabi namin, kahit mga mahirap ang kasama ko, willing kaming mag-contribute para ituloy ang araw-araw na pagsasama-sama natin dito sa EDSA. Kaming taga Mindanao, iniwan namin ang Mindanao dahil alam namin kailangan kami dito ninyo. At kami ang mag-represent sa Mindanao. Masakit sa akin dahil sa PBM Sara na yun na tandem, marami akong mga kaibigan na ni-unfriend ako sa Facebook. Marami akong mga pinsan na inaway ako. Until ngayon, hindi pa rin ako kinakausap. Dahil sa PBM Sara na yan. Alam ko, hindi lang ako naka-experience yan. Kayo din, no? Sa totoo lang. Kaya, hindi tayo nakakahiya. Sila ang dapat mahiya sa atin. At sila ay hindi kawalan naman din natin sila. Correct. Mga kababayan ko, ayaw ko namang sobrang taasan dahil alam mo naman, kaya kong tumayo dito kahit buong gabi na ikwento ko ang buong pangyayari ng eleksyon until ngayon. But, ang gusto ko lang iparinig sa mga kababayan ko dito, na taos-puso kami galing sa Mindanao, mainit naming inadala ang greetings namin from Region 12, Region 11, 10, Caraga, Farm, mga kababayan akong mga Moro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am so proud of you dahil kayo ang dapat manguna din dito. Ang tribo ay tinatawag ko rin. Hindi tayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Maraming nakikinig ngayon sa social media, hindi sa mainstream, dahil sinungaling yung mainstream halos ngayon.
Ngayon, maraming taga Mindanao, maraming taga Bundok na nakikinig sa radyo, nakikinig dyan sa vlog ninyo, sa YouTube, sa Facebook. Mas naniniwala sila sa inyo ngayon, sabihin ko sa inyong mga vlogger, kaysa sa mainstream media. Kaya ngayon, I am so proud sa inyong mga vlogger na kayo ang bagong hero ngayon sa social media and even sa malayang pamamahayag. Mga kababayan ko, Ayan, mabayan, no? sabihin ko sa inyo, habang merong tao dito na mamamalagi tagagabi, hindi ako magsasawang samahan ko kayo gabi-gabi dito sa EDSA. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang matawag ng Pilipinas! Mabuhay ang ating pinaglalaban! Mabuhay ang Duterte! Salamat! Ayan. And God bless us all! Duterte! 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 God bless, God bless. Ayan, mabayan.